dughan tungod sa kamatayon ni Jesus. Samtang gapanaw sila, nahiuban kanila si Jesus nga wa damha, hangtod nga si Jesus nga wagtang sa ilang presensya. Ug sa kalit, ilang nabati nga daw dunay kalayo nga nagdilaab sa ilang duhan. Nagdilaab nga pulong, usa ka programa nga maghatag kanatong giya, lamdag ug tubag sa atong mga pagduha-duha, ug labaw sa tanan maghatag kanatong kadasig kauban ng usa ka bul-anong alagad, preacher, writer ug broadcaster. I think nga naunay ra siya niining iyang suwat sa Wisdom 1:4. Sa may purpose ni Kristo nga tukod siya iyang simbahan. And that is the same to us, like Mary Magdalene. She was controlled by her lust. Why Romans 5:12? Because of the sins of Adam and Eve. Sa ato pa, kung imo unahon ang ginuda sa santos nga misa, labanan kas Ginoo, tabangan kas Ginoo. Kumpisan mo, balik mo sa misa, ayaw mo duol, espiritista, kinsa may nasulod ninyo, Diyos yawa. Inyong silingan, inyong kaila, di ka nahagmisa, masuko pa. Diara, higugmaag ya po ng membros pamilyag silingan nga giyawaan. Si Boss ni Gaya din yan. Asay kansi, manggino panagsa, manggino pirmi. Manggino panagsa. Nang ginoo ba mo pirmi? Ug karon ani ang inyong alagad, Brother Edsel L. Flosas. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, bless our benefactors, donors, partners, the people behind of this ministry. Pilo-pilo nga pabor ug panalangin, ibubo mo ngadto kanila, Amahan. I pray, Father, for our Roman Catholic Church authorities, our government, Blessed San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our Bantay radio stations. Bless all our towers, modern equipments, frequencies, our local ministry, and our satellite ministry, the Cebu Catholic Television Network. Amahan, I pray for all our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Father, we claim for the fulfillment of all our dreams in life. Bless my loved ones, Almantia, protect them, heal them, bless them, and the closest people in my heart. Panalangin lang tanamahan, the people I love. As I claim and declare, Father, that you may bless sa tanang nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radio, sa internet, ug sa nagkanyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence ulod sa ilang kasing-kasing. As I claim and declare, Father, for more miracles, healing, abundance, prosperity, favors to come down. As I declare for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, worries, all our sins, Father, please dissolve. And touch is one of us one by one. Labi na sakit sa utok, ulo, mata, lumba, liw, kasing-kasing sa baga, sa kidney, reproductive organ, pancreas, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, psychological problems, emotional problems, nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases, get out from our body right now in Jesus' mighty name. I claim it. Vini Sanctis Spiritus, touch us, Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Come, Holy Spirit, empower your people. Santa Maria Jose, pray for us. Chofilo Camumot, Pura Anthony, San Pedro Calong sa Lorenzo Ruiz, Iampume, Padre Pio San Blas, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry, for the least fortunate.
centeries of St. Jesus, pray for our dedication to God. Uban ni Pedro Apostol, mga apostoles, pray for our courage and bravery. Thomas Diakon Agustin, Jose Maria Escriba, pray for our wisdom. Sa Merkangilis, protect us. All saints, venerables, blessed, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan, Kapitulo 5, 1 ngadto og 16. Ang tao nga giayo didto sa linaw. Human niini miadto sa Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasulugan sa mga Hudiyo. Didto sa Jerusalem duol sa gangaan nga ginganlag gangaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Bitsata. Sa Hebreo, kining maong linaw may 5 ka pasilunganan. Diin may daghang mga masakiton nga naghigda, mga buta, mga bakul, mga paralitiko. Ug didto'y tao nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto ug nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa mga gidugayon. Busa, ipangutanan niya ang tao, gusto ka bang mamaayo? Ang masakiton mitubag, sir, walay makasakwat ka na ako nga to sa linaw kung ang tubig makutaw na. Ug samtang nang limbasog ako sa pagadto sa linaw adunay lain nga makauna kanako didto. Si Jesus mingon kaniya, tindog dad-ang imong gigdaan og lakaw. Ug diha naayos siya og gidala niyang iyang gigdaan og milakaw. Natabo kini sa adlaw ipapahulay. Busa giingnan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo. Adlaw ipapahulay karon ug supagstong balaod ang imong pagdala sa imong gigdaan. Sa mitubag giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako dad-ang imong gigdaan og lakaw. Sila nangutan nga kinsa nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gigdaan ug sa paglakaw. Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya. Kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha niadtong dapita. Human kini may tabo, kitagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo mingon sa kaniya, tan-awan na ayo ka na, ayon na pagpakasala, aron dili ka may agom sa labpangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao, ug misugilon sa makadagkuan sa mga Hudiyo nga sa Jesus, di ay mo'y nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tao sa adlaw igpapahulay. Today, we are remembering Saint Victorino of Bergamo, Dominican preacher and missionary, crusader. A native of Bergamo, Italy, he joined the Dominicans in 13th century and soon distinguished himself as a brilliant preacher, attracting huge crowds throughout northern people with his ability to reach large numbers of believers. He announced in 1335 Victorino proceeded to Rome and then to Avignon, where he was arrested and imprisoned. He is also known for helping to organize a crusade at the behest of Pope Clement VI against the Turks who were then menacing Europe. The saint that we are talking about is Saint Victorino, a Dominican preacher, crusader, na kung asa ni siya magwali in public ang mga tao, mudagsa, muduol, because of his charisma. Kining maong santo nga tong gihandom, nagtuo sa prinsipyo, united we stand,
divided we fall. Kay siya nagtuo kung daghan ang magiusa sa pagampo, sa pagpangaliya, sa labang makagagahom, dulunggon sa labang makagagahom. In fact, Matthew chapter 18, kunay ng duha tulo magtigom sa kong pangalan ako silang taliwa. Mao nang kining santo nga atong gihandom karong adlaw reminds each one of us nga dapat day magiusa ta sa pagampo, sa paghimo sa unsay makalipay sa Dios, for His honor and glory, for His credits, and for the welfare of His people. Mao ning nitabo kaniadto sa iyang panahon. Sige sa rally, prayer rally, crusade, public gathering, kaya nagtuo siya nga pag magkayusa sa pagampo, dulunggon niya, kusgan, usa kini ka pagdasig sa matag usa kanato nga manginlabot, magpakabana. In fact, the purpose of basic ecclesial community is encouraging us, is getting our attention to participate, to cooperate. Kaya mas nindot ko magiusa ta sa pagalagad sa Ginoo, sa pagimaya kaniya, sa pagduol ngadto kaniya. Mao ni ang agda sa Dios niining modernong kapanahonan. Niya ako naghangyo ninyo, keep praying that someday somehow another opportunity will be given to us nga magkita-kita ta in public like what happened in time of Saint Victorino. People gathered in front of God, and at the same time Victorino taught the gospel of Jesus Christ. Saint Victorino, iampo mi nang matag-usa kanamo mo participate, mo cooperate para sa among kaluwasan. Umuto mis prinsipyo nga kung kami magiusa sa paghimo, sa pagampo, sa pagpangalagad, dulunggon ug mas gamhanan ang among mga gibuhat. In that way we can defeat our mortal enemies nga mao ang yawa. Pray for our healing, conversion, enlightenment, prosperity. So Christ is open doors to come to each one of us. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Power line for today. There are times of our journey that we misunderstood our God because we have doubt that God lives away from us, that God forsakes us, that God abandons us. Ingani ang atong nasinati sa matag adlaw, atong na-misunderstood ang Ginoo. Paggrasya gali, pabor, panalangin, nindot nga dagan sa atong pamati, dagan sa atong kinabuhi. Kung nindot ang dagan sa atong pagpanaw, you know what? No question ngadtos dabang makagagahom. Pero gani og naay mga problema, pagsulay, mga pagantos, mga disasters that are happening along our journey. Kabalo mo, we question God. Og diha na magsugod nga ato siyang i-misunderstood nga iyatang gibiyaan, gitalikdan. In order to eradicate all our beliefs or wrong thinking toward God, hold on by this truth. Proverbs 16:1-4, that everything happens under the sun has its own purpose. Tanang pangitabo, maayog dili na anay pagbuot sa Ginoo. Iyan ang gitugutan. He permitted it for a great purpose and reason. Mao nang sa panahon nga magduha-duha na ka, magduda ka sa Ginoo, imo na siyang i-question, barugi ang kamatuoran ng Ginoo
nakakita sa tanan. You know what? When I experience the evil people got my motorcycle 2005 nya inutang ra ba to akong bag appeal kung halis tabliya at the time gi-appeal then gitiunan kog 45 murag salida ba pero tinuod na siya experience may gali kay wa ko patya diya sa remote area sa Alicia. You know what? I was dismayed and frustrated at the time. Tungod kay pabayaran man ang motor, although na-blatter na, pabayras kumpanya, bisan gikarnap. Niya, sao naman ako pagbayad to, ngawa naman. Kabalo mo unsa akong giampos, Ginoo ako sang gihinan. Ginoo, I did everything. Nagwali ko, nanginabuhi, nag-eskwela pa ko at the time. Labihan ang akong frustration during those time, pero kabamog unsa akong gingos Ginoo, ingko Lord, kita ka. Mao ra gini ang akong nahinumduman nga pagampo during those times nga naghilom ko, malandong, isakitan, naguol, nabalaka. I plan to stop my schooling in college, mangitag trabaho para makabayad ko akong obligasyon. Ang akong giampo, yung Lord, kita ka. Kabalo mo, after 3 days, giuli ang motor sa Eskinita diya sa Alicia, sa Progreso, going to Lasinda. With a note in sa Brad, pasaylo ako, kagaw Miss Karsada. Kaila akong asawag anak nimo because at the time nagwali man ko sa laing mga dapit. Since 15 years old man ko, bata pa, lingod pa pero gawalin ako. Ang point nako kagi ko ana, daghan kayo mga panahon nga na-misunderstood nako ang Dios. Gi-question nako ang iyang existence. Gi-question nako ang iyang authenticity, ang iyang pagka-genuine, ang iyang pagka-real. And I know you can relate to what I am talking. Sa makadang higayon inyo sang na-questions ang Ginoo tungod sa daghang mga pagsulay nga inyong giagian. Pero believe me, God says, ang Ginoo nakakita og tanang pangitabo yang gitugutan nga may tabo tungod kay naa say purpose. People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude to our present givers, like Mr. and Mrs. Coino of Gindulman, grupo ning Inang Irene, inaskring tabang, kipriing for her family, Taimil, Melanie, Jamil, Bril Almilds, Yapil nyo kampo. And also, anonymous giver from Duway Duero, pagpalain. Kabalo mo one time, nagkita mi dito sa Altam Litsunan, dito giniya gituyo og hatod unta, unya, wa gid siya kailan ako, kaya mo ko siya nga tubangan. Misa, ikaw des, Brother Edsel? Ko, oh, ang ako balang natando kong kasing-kasing ba, kanay mga tao, nagtabang na ito, nga wa may magkita, wa pa may mag-ila. Amazing. They give secretly or silently. Munang tagaduway, pagpalain ka. Silingan ninyo Arlene sa Anibungan. Then, Nahiwana, Arnel, Makinano with Gisril, uban ni Calixta Amplayo of Anda. Usa sa ligi nato diha. Salamat kayo, Nahiwana. Alan Natividad Sabilia, Dondong Galarion, Francisco Portaguldi. Tayo din natin itan sa Global 1, Global 2, tapad sa Anda di Boracay, ni Boss John Musligaya, Paul Divine Nakay, pray for them. Filabosida Walking Store of Malina Garcia, Victorina Salarda of Tabuan, Animos of Mambuol, thank you. Then Manuel Teribantilan sa Gimbuas ko Indulman, Tay Manuel, thank you so much. Pila katuig ng tabang nato. Kadugo nis mga ka-stories of La Union. Buildings Ampo, Wilding basta putaw, kung higala, mga Ampo families pagpalain kayo. Very generous. Casiano Reslado Tarot, Carissa Kik and Patrice, pamilya gapaning inahan.
Maria Tay Boy, Nay Duding, uban ni Elaine, and the whole family. Pagpalain kayo, o Nay Maria, Kagampang. Thank you for following with us every day. Juday Galindez sa Rural Health Unit, Garcia. And also thank you, Philip Lungay of Canulao, Sindri Turalba of Luok, Tony Madira, Prado Pagna, Mantisa Bamboo, Shop, Santo Yugyo, ang Gindulman, igagaw ni mo agaw Chupi, Tay Manuel Naifiras of Tugas, Judith Jumi Kasukot Galinato of Sawang, Gindulman. Then, thank you also grupo ni Adelimit, na Christine Salarda, Celerina Abosio, Ma'am Duning Galintis and family, Mrs. Usmundo Julia Dalin, Kaud Igar Kapunon family, Nanay Lia Otsabilio and family, Kaud Victor Galindis and family, Edith Galindis, Nidi Esther Ampong, Animos of Kayam, Cecilia Galindis, Espirato Limit, Pulinar Galindis, Biloy Sidra Saning Ulair, Nursing Galbos, Sanitzel Marketing, Cellphone Logicas Padala, and Signal Sub-Dealer, nagtabang ni sa atong outreach and feeding alang sa mga kabataan. Thank you. Manuel Akang, Bin Kinsana Migraso, and Aguilar family diha sa Gindulman. Apelido Aguilar, from the root word Aguila. Yeah, sa panahong down ko, Agaw Chupi, o Inang Irene came to my office in sila, Brad, stand up. Then, let's move on. Mao gini akong nanumduman nila. Ayaw diha pagluksa. Stand up. Nakapamalandong ko, the one who said that words, you know what? Mga nindot kayo ang mga gibit-bit nilang pangalan ba? Chufila. Ha? Dool sa Diyos ang meaning anang Chufila, from the word Tio, means God. Ikaymot as Ginoo. Then Aguilar means Agila, flying. Beginning those times, you know what? Nilupad ko sa satellite and in somewhere. Ingana kabuutan ang Diyos. Mugamit siya mga instrumento. Tanang mga volunteers like Bibilixionists, keep doing it at the heart of our public market. Manang Nina Asibis, thank you for working too hard. Paskabunog, thank you. Silingang Edita Bilicario. Gusto mo mag-volunteer? Just inform us. Then, thank you also, Rosino Rasesaulan, akong pamilyang Pinangas, Tubodmar, Pidja Gravit Supply, Dr. Pedro Rasel, Liaut Sabilio, Bibil Galgo, diya sa Naatang. And also, Hagna Body Finish Gym, naslay kasi klaseng baligya, beauty products, food supplements, haplas, bisag unsa, in courtesy also of Carlos at Chicken Barbecue, Unlimited Rice, Sogbos Frozen Foods, diha sa Asibis Compound, Hagda Rock Resort Larapan, sa pamilya nis mga Asibis, isip ilang tigpamaba. Akong gipromote ng negosyo nila. Ngano, sila mo nagpakaon ako every day. Every morning. Thank you. Then, thank you also, Bilyong Motor Parts and Construction Supplier, Pat Douglas Services, Timmy Karaan, again, thank you. And Sumailo Hardware, thank you so much for your kind consideration. Sa tanan. Then, thank you also, Piding Silingranis, Bird and Jingalnido, naghatag nato ni o sinakong bugas o financial support care of Ate Sonia Asibis, ang labing couple sa Pangdan. Juan Abuyba, August family, we're praying also for you diha sa Duero. Altam, displays the following. We have Pure Tablia, Cookies ni Crison, Spans Carolina, Arsicula Products. Nata. Then, we have also Butane ni Dita, itlog maalat ni Jersam, ibawag na ba itlog matamis. Then, we have also religious items na binahan niya akong tabliya parisin yung libro
Samtang magsikwati mo, basahan ninyo akong libro para makatabang ninyo. Maabot ang adlaw, makasuwat ra kog Bisaya nga libro, kay mao man request sa mga tao. As of now, English book pa ang atong nasulat. Inabagan sa mga nagtabang. Then, we have also your basic needs every day. Ginagmay ninyong mga paginanglan sa inyong kusina, sa inyong hapagkainan na ata sa Altam Business Center, tapadan ng Angel's Eatery, located sa Eskinita padung sa Lunoy, dinhi sa poblasyon, doon sa Ilihan Foothill, walking distance sa atong Hagna Municipal Hall. Visit Altam Business Center, kay anda mo serbisyo ninyo. Then we have also litson manok, lempo, fried chicken, o kami lamang ang pwedeng muluto sa inyong ulos baboy, pato, pabo, limpo, bisayang manok. Na yung mga tanan na may Bisaya, wa pa mi stock. Pero, doon ako'y plano. Bisan every Saturday ug Sunday na lang. Kanang amo, yun ba? Makakita kong source, na yung mga manok, Bisaya, ihawon daan, andamon, magbabook mo every weekend kung gusto mo. Pero mahal na siya, kay kami good tanan. Right? Kami pa'y mudakop, ako pa'y mugukod. Asa mo na. Then, kining atong Altam Litsunan, na imutang ni tapad sila kay vulcanizing shop, kada adlaw birthday, sa mga Silyakay brothers, inline dia sa teritoryo ni ating Marilyn Galamiton, Romsi Cry Goods, ni Parasinto kung kumparing guwapo. Thank you for tuning in. Monteri, thank you. Public Market, thank you. Dutibit Restaurant, thank you for tuning in. Tanang nagmonitor nato sa highway, sa may Eskinita, thank you so much. Pagpalain kayo ng may kapal for doing it. Ang atong gihimong pattern, nining atong negosyo, our business is your partner in all occasions. So, kung namoy panginanglan sa inyong balay, pag namoy okasyon, pwede mo adto mo sa Altam Groceries, or else mamalit mo namo og manok, limpo, or fried chicken. Book with us. Then our chicken, if you can taste it, to taste is to believe. You're fall in love at first bite. Ako nang iyaso rin nyo. Kung di mo ma-inlove sa among manok, okay rastag iya. Why problema? One time, Alma said to me, bitaw, this is only a joke. Proud na siya na ma-inlove na ako, kaya nagpasabot, nagwapo iyang bana. Asa mo ana. Bitaw, I'm just kidding. So, mao ni siya, my dear people, ang akong information ninyo about our business. Then, our office still open para ninyo, although summer, in preparing for our school year 2017. Kung madunit mo bugas can goods, abligya po ng atong opisina. Drop that here at San Miguel Compound. Kaya ato, gya po ng ipanghatag. Niya kamong mga subscribers sa Kibol, o kamong nag-donate sa ministry ni Edsel Clusas, kamo nga nag-purchase sa negosyo nining ubos nga lagad o kang Boss John Daniel, kuha na og gamay nga percentage. Ibahis mga kabos. Ang atong yung financiers, you know what? Tanang branches sa San Miguel Cable Network, mandatory sa balaod na according sa NTC. Muna si Boss John nagpagawas og memorandum na kinanglan ang tanang branches sa San Miguel Cable Network mag-aluti every month og amount para ipanghatag sa katawhan. Imagine ninyo, di lang entertainment sa atong contribution sa publiko, kundi kining atong krusada. Ang atong ipanghatag gamay ra, pero ang gibit-bit ni Boss John, taga Bukid Bayra, taga Lunoy, and Boss John prospered in Manila until today, having many businesses under his hands, under his guidance. With Boss Ligaya, taga Mindanao, Bukidsad. Muna iyang gibit-bit, hope, nga bisan taga disa ka, pwede kang muasenso. And yours truly is bringing the gospel of Jesus Christ wherever we go. And you know what? One sentence ang kasagaran nakong isulti. O di ni mawa sa tanan nakong mga speeches, sa tanan nakong mga appearances. I told the people that God loves them so much.
because I am bringing the gospel of love nga mahal tang tanas Ginoo. Kini mo'y gituhuan namo nga mga dagko og impact sa katawhan. Di nang pagkaon. Ginagmay ra na, kasara na ang mensahe nga mong gibitbit and hopefully inyo nang nakita. Mo nang the more you will be with us, the more you will participate in our crusade, in our advocacies, the more nga makabitbita sa mensahe sa paglaom sa katawhan o sa mensahe sa gugma nga mahal ang katawhan, mahal mos Ginoo. Hopefully inyong nakita unsa ka importante. Hopefully you see the impact of our ministry to the society. Kana lang untang inyong nakita. Kana untang inyong nakafocus. Unsay contribution sa itong ministeryo sa katilingban nga atong gipuyan. In that way, I know each one of you will be inspired in participating, in cooperating, in working with us silently at the back of the camera. Tungod kay kamo, konbinsado nagtuo nga dako tag-impact sa katilingban nga atong gipuyan. Prayer warriors, thank you for always praying for us. Volunteers, thank you for your labors and efforts. Tanan nga mga nangampanya just to tune in our program, nya tanan nga nagdasig sa uban aron nga moapil ning atong ministeryo. Thank you so much. Happy birthday to Agaulito Lakaran of Tubodmar. Happy birthday, tanang birthday, tanang mga ni-graduate. Congratulations sa tanan nga mga nagsaulog og pista, happy pista. Ilang tailimon hapit na. Nya una nang bisita mon Sir Ore. Nya ikaduha ko sa Kalipay compound. Then sa tanang nag-anniversaries, happy anniversaries ninyong tanan. Uban ako, Tonton Kadilinya Bunani, at this time, whoever you are, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa usak ka paralitiko. Nga dito na siya, dool sa linaw, sa Bitsata, nga doon ay healing power to cure, to heal all the sicknesses and diseases of the people. Pero you know what? This paralytic person, although he was there already, he was near or at the mouth of that pool, pero wala siya makatunob sa tubig. Wala siya makasawom. Wala siya tilaw unsay kalami na itong tubig nga maoy gikagubtan sa mga tao. Nakapamalandong ko niini. Unsa kahinungdan? Nganong kining maong paralitiko, wala man makatamak ni adtong maong pool, ni adtong maong tubig. It was a healing pool. Akong mga presumptions, you know what? Tingali, walay nag-agak niya aron maduol dito sa maong tubig, maabot sa tubig. Walay nagpakabana, walay nangahas, walay misulay o bit niya, wala. Pero ano, nakaabot man siya sa ka lugar sa maong dapit kung paralitiko siya, tingali. Na mga nagbitbit dito ra sa yuta, di arataman, wa nila yayungi padong ngadto sa tubig. Nakapamalandong ko ana, my dear people, sometimes natay mga himuon di ato tiwason. Ang ebidensya nako kining maong paralitiko, because it was very impossible for him to reach that place where the healing pool located. Kabalo mo, I know, few friends or some people brought this paralytic person to that site. Pero wa niya tiwasa. Unlike sa Luke 5,
if you notice sa Mark chapter 2, kadtong paralitiko nga gitunton ibabaw sa atop, gibitbit kay paralitiko gud. And you know what, di ra kutob sa pagbitbit sa dapit diin si Kristo gaayog mga masakiton, kundili naningkamot sila, naghimog diskarte aron ilang ikatunton si paralitiko in front of Jesus Christ at the heart of that house. Giguba ilang tisa nga atop aron lang yun ilang ituntun tong paralitiko. Sa diyang nakita ni Kristo ang paralitiko, natandog siya, not to the paralytic person actually, but to the people who assisted, who helped this paralytic man nga maaduol diha sa iyang atubangan. Pero sa atong ebanghelyo, kining maong paralitiko igo lang gibutang sa maong site. Wala tiwasa og bitbit ngadto sa linaw ngadto sa tubig para maayo. Tingali giyayungan na to, gibitbit ito, nya gibiyaan. There are many of us ingani ang atong gawi, our attitudes, our character. Maayo lang ta mo sugod pero di nato pang tiwason ang unsay maayo nga atong gipangbuhat. Kabalo mo, maayo ka itong gibuhat sa mga tao because I presume makaadto ba guning paralitiko if nobody assisted him? I don't think so. Let's put that in that consideration actually. Impossible. Meaning, doon ay nagbitbit niya, pero nga nung wa man sa katamak sa tubig, kung ay nagbitbit niya, tungod kay wala tiwasa ang ilang efforts, ang ilang labors, wala tiwasa ang unsay ilang pag-assist, pagtabang ni ining paralitiko. My point is like this, kung unsay imong gibuhat, tiwasa. Kaya nga itong human weakness, maaylan ta mo sugod, pero di taganahan mo tiwas. And you know what? When I read my horoscope as a Gemini, kabalo mo, giremind diha nga ang Gemini kuno, to ba mo horoscope? Yang uban ning mga metikuloso, mga religious musuko na. Pero ako, may mawa mo tuka na. Isip Gemini sa horoscope, nag-ingon, nga pag Gemini, kusog musugo, di tiwason, mao ginisige na kong hinuktok ba? Sige na akong pamalandong every now and then. Natingalig matinuod na, maay lang ko musugo, di na ko tiwason. Pero ang importante, aware ko sa unsay gisuwat nga ng horoscope nga mailang musugo di tiwason ang mga taga Gemini. Apil ko ana. Muna ako ginang gibasa, niya ako po nang gipangutana ang akong kaugalingon og tinuod ba? Murag tinuod. Pero kung tinuod man pwede. Na imo nang i-treat, imo nang i-assess aron nga dili matuman ang weakness nimo sa imong pagkaikaw. Kay daghan magud nato, maayo lang kita mo start, maayo ta mo sugod, maayo lang ta sa pilimiro, pero kadugayan lahi na. Mura po nis uban, maayo ra sa pipila ka bisis nagkita mo, nagkuyog mo, pero galig magdugay na, mausob na. Maayo lang na sa kabuan, ipuna nimo, pero galig kadugayan na, usob na. Mao gini ang tinuod. Maayo lang ta sugod, pero at the middle, mo'y pinaka-hard, then the hardest, unsaon pagtapos ang unsay imong gisugdan. Na mga tao, gabit-bit sa paralitiko. Na mga tao nga naningkamot og dala, niadtong maong site, niadtong maong lugar, pero wag gid nila gidadto sa tubig. What you can say to these people, di ba? Ilang gibit-bit ngadto sa usa ka lugar nga naa ang healing pool, pero wa gid nila tabangig das tubig. Ilang gitalikdan, ilang gibiyaan. Ingon gud ning paralitiko sa diyang gipangutana sa ni Kristo, unsay imong gikinahanglan nganong wa man ka maayo insa wa man gyud nagdaan ako sir diha sa tubig. Nga duol lang ta siya sa tubig, wa gid taon. Pero gikan di sa layo ni abot diha. Na inagda, wa man tiwasa. Mao nang usa ni ka reminder sa matag usa kanato nga dapat unsa atong gisugdan tiwasa.
Na kay projects gisugdan, tiwasa. Na kay negosyong gisugdan, tiwasa na. Daga nato, nagdaling madato, maunang muundang along darod. Ha? Maura ba ni sakit sa mga nagnegosyo? Tuo mo na ako. Usa sinungdan sa atong bankruptcy ug failures tungod kay nagdali tang madato. Ayaw mo ana. Mali na nga principle because business is all about attitudes. Kung andam ka magsakripisyo, mulaom, andam ka magulat, kung kanus-ah ang imong momentum, this is the exact term according to John Maxwell, momentum breakthrough sa matag tao. Maabot na ka ana, once consistent ka, persistent ka, yan nagdali. Nya kita, paspasta mo sugod, ini kamidol, maluya na. Muna ako, si kong pamalandong sa kong Jiminera ba ko no? Nagwali ko since 15 years old. Yan nakasuway ko, gikapoy ko nagwali, katong gi-hold up ko, gi-karnap akong motorsiklo, gi-motornap. Moto'y tuig nga ning bati ko og dryness, di na ko ganahan magwali. Mo lang karon pag imbitaron ko, kabalo mo, mag-uol ba ako, kinay panahon nga mobalibad ko. Pero feel na ko, di tingali, kay okay raman akong tanaw og balibaran. I-arrange sa laing panahon. Kung tugutas Ginoo, I have 3 schedules soon. For the month of April and May in Negros, kay ingana man ang duwa namo nga mga nagwali nga gikan og Cebu. Pag mulakaw mis usa ka dapit, kinanglan daw na daghang events nga naka-arrange ba para usa ka lakaw, daghan ang igo, daghan ang outputs. Mao na siya, pero kabalo mo, daghang panahon nga, mubalibad ko. Marikol mo na akong time nga na-discourage ko. Hindi na ko ganahan magwali, maragi kapoy ba? Nya mo day sakit sa taga Gemini. Kana maayor ta mo sugod ba? Nya to tiwason. Mo nang sigo pamalandos kung gulingon, tingali ba mo kalit ko undang ba kay gikapoy ko. Pero kabalo mo treatable man na. I-assist nimo imong kagulingon. Mo nang karon ako'y project ingkot kinahanglan ako ginangumanon. Ang akong gisugdan, kinanglan akong humanon. Kay daga nato, maayo ra kita mo sugod. Sus, Ginoo, pangutana imong kaugalingon, kapas ingana ka. Tanawa na imong garden, sa kadlang guna, sa kasimanang pahuway, wa tiwasa. Tanawa na imong balay, gisugdan nimo nag-ajom-ajom, wa na pod tiwasa. Tanawa ra ko ng imong kaugalingon, ingana baya ka. Nya, mutabang kag tao, dili consistent. Tabang na kag pila ka bisis, humana na, di na pod. Kaya di lagi ta consistent, di ta persistent sa unsay atong gipangimo. Ang biktima anang maong attitudes nga di maayo kining partikulo uyan o gibit-bit sa maong site pero wa gihumos tubig. Unfinished job. Kung panday pa akong higala, pag naisip yats tong project ko, di man ko ganahan ana. Yung sa back job. Pag di gali ko ganahan, back job. Na mga tao, nga unfinished job, back job, di na tiwason. Ano kaya ng tao, no? Ingana manggid ta, di na to tiwason. Di ta manindig ba? Nga mo ni tama. Pero kabalo mo, ingani ang akong logic sa kinabuhi. If ever, na tao, nga mihimog efforts niya, wa niya tiwasa, along the road, halfway, wa niya tiwasa, di ako'y nakita og na-analyze, God will finish it. God will continue doing in favor, in behalf sa mga tao nga wa mo tiwas og himo. Meaning, palitan, kining paraltiko, he was a victim of that attitudes nga gidasait sa lugar, pero wa gid gihumos full, ting nagdali. Or else, naniguro po ni Gila. Pero tanawa, Jesus was there. Take over. Ngayon siya, paraltiko, luuyan ni mo no? Gidala ka diri pero wag gid ka taon, gihumos tubig la. Bangon, imong gigdaan. Naayo ka na, lakaw. Meaning, ang wa tiwasa nga efforts sa mga tao nga nagtabang ni ining partiko para moabot ni adtong lugar nga dunay katingalahang tubig, si Kristo mao ang mitiwas. Si Kristo mao ang mipadayon. Mao nang ayaw mo kagool kunay mga tao nga nagtabang ninyo. Ako kabalo mo, mao gini ang usas ako mga gikagulan. Tungod kay everyone
nining kalibutan na mga matay ta. Ako hilig kog plan B sa kinabuhi. Mao gini akong strength. Di ko gustong muasa sa usa ka butang. Ang ako rang giasahan ang Dios nga labang makagagahom. Now, for example, before I compare myself before and at the present, please don't get me wrong, tungod kay ako man experience. Sa una kabalo mo, akong wife si Alma trabaho sab niya private, kag mayroon kayong income. Unang, Lord, o gusto kang makatrabaho sa Alma para makatabang sa among finances, patrabaho wa, gin mi magdaom, it happened surprisingly. Ang nakapasod pa niya akong paisano taga Galicia, supervisor dirisagna before si Mr. Ranky, niya nagkaila mi nagkaymamat kay taga Galicia ba mi. Amigos ako mga amigo usab. Mao na ilihok Ginoo. Ngano? Kabalo mo dagang panahon nga na-depress ko, then doon ako'y anxieties, worries. Kay ang ako mong pattern sa life before, magsalig kog kaluoy. And even today, na may mga tao gayong maluoy, bisa kay baw lang negosyante ko, paboran gyud ko nila. Abi kog mausob, kay baw sila nga nanginabuhi na ta, abi kog di na sila muhimo og efforts ba. Pero ako nakita, tatak na silang kasing-kasing. Mamalit ko sa publiko, halos tanan ihatag. Until today, mao gyud na pattern nila. Ingko ayaw na kay negosyante naman ko ron. No, ayaw nga na brother, kay amo man ning kabubuton. Sa una nakapamulandong ko, kung ingani akong life, magsalig ra kog kaluoy ninyo. Unyag muundang mo kaluoy nako, pas mo mi. Nakuha ninyo akong point. More man nitabo na ko sa una. Una-una nako, labihan mi ni ka stressful ning akong gibuhat. Salig ra ko sa donations, kaluoy, salig ko allowance gikan ni Boss John Daniel. Una-una nako, di pwede ngani. Unyag muhunog kalit ning matawana, di man mo nako control. Sa may kapalaran ako, sa kong pamilya, sa kong anak. Mao nang nakahimo kog desisyon. One day, ningko Lord, allow me. Nga maginahinay, migpundar sa kagulingon na mo mga tiil. Ijawat, mabalansin ako ang akong kinabuhi. And you know what? Pag maayo gali mo pangayos Ginoo, ihatag na. Not ora mismo, but in the long run, tungod kay ang Ginoo, Jeremiah 29:11-12, is always thinking for your welfare, for your benefits, for your good. I know what? God granted everything I asked from Him. Natabangan ko niya. Not necessarily nga may asinso na may karon, nadato na Ang concept, nagtuo mo ko sa prinsipyo. Nga mas mayong nagsugod na ka, parang taas kag agi. Kung kanus mo prosper, kanang momentum breakthrough will happen to us, I don't know. Pero ang akong point, nagsugod na ko. Nganong ako ning gi-share ninyo, my dear people of the living God? Tungod kay doon ako'y mga kaguol o kabalaka ba sa kinabuhi, sa akong pagpanaw, mga anxieties na ako perting dagana, mga doubts kinabuhi perting dagana. Mo nang nangita kog laing means, nangita kog laing medyos, nangita kog laing paagi. Aron di ko magsigi og ka worry sa kinabuhi. Ingani ang lihok sa Ginoo. Mangita sa paagi aron ang imong burdens, ang imong worry, ang imong anxiety mawa. Proof kining parte ko alabihan iyang worry kay ang mga tao naglumbaay ug tamak nadtong healing pool. Pero tan-awa si Kristo miabot. Si Kristo mi rescue. Si Kristo miduol kaniya. Gitabangan siya. Ingani ang Dios nga kong giwali. Pag nagli mga kaguol, kabalaka, nato, pinaynayon niya iris. Nakita sa danako. One of the reasons nga nung nasakit ko, grabe ang akong stress o fatigue, because it is not easy to run funds, to raise funds, to run this ministry, to find money. Nagwali ko, ngita pa kong tabang. Akong giyampo, Lord, time comes, kung tugutan nimo. Padaghan ang akong assets o kwarta. And I will not ask anyone. Pero that's pride also kung ako nang imuon. Pero ang point na ko, I can sustain in running this ministry with all our what I call resources like Limchua. Limchua, kabalo mo, never
nga nagsalig siya aids from other people. Na mga advertisers sa CCTV. Pero gamay rin na. Ang iyang gisaligan in running his ministry, ang iyang income sa tanang negosyo niya. Kanang pattern mo niya kung gustong may tabo. Mo nang ako, mulaban lang mo sa negosyo ning ubos nga laga ninyo, atong mga gibuhat. I know, everything will happen according sa unsay atong gituang may tabo. And I know God is happy watching us. Nining atong mga plano nga maayo. Kaya na-stress ko na, nang salig ka, mangayo ka. Pero God is so good. Muhimo sag efforts, muhimo sag lakang. To eradicate, to erase all your worries, all your anxieties in life. Mo ni tabos partiko. Piti niyang guula. Kay wagin sa ka abot sa tubig, gibit-bit sa itong dapita. Pero one time, ang Ginoo diha. Ingana ang Diyos nga kong giwali. Ingana ang yang nature. Muduol siya, mutik over siya, muhimo sag lakang, aron nga, paboran ka, tabangan ka, in behalf sa mga tao, nga wa muhimog lakang diya sa imuha. Kaya mo man akong kagulan, yung muhunong mugtabang sa kuwa, asa man ko padulong, munang naghimo kog plan B, nang inabuhi ko na negosyo ko. Ako, sigurista man sag ko, kaya negosyante ko gugutok, lahi na mo, sigurasta ko sa ubang mga butang, labi na ang kapalaran, ang future sa akong anak, sa akong pamilya. Mao nang just in case malubag ang utok ninyo or anyone, nothing to worry. Karon naginahinay na mag-erase ang mga worries nako, anxieties nako. Kay ngano, nauna nako unsay may tabo sa dagan sa atong kinabuhi. Ang importante, makabarog ko sa kagwalino kong mga tiil. Ingana ang duwa sa kinabuhi, mother people. Ingani ang life. Ayaw mog asa kang bisan kinsa asa mos Ginoo. Muraan ning partiko ba ni asa siya, gibiyaan siya. Unya kana ra bang nahitabo nga nag-asa siya nga karon excited siya. Karon maayo na gid ko gibit-bit ko sa mga higala, makahumol na ko atong tubig, maayo na ko pag-abot gibiyaan man. Kabalo mo imbis aran niyang excitira, aran niyang lipaya, ang ending frustrated siya kaadyo. Kasuy mo ana, labihan mo ka excited ba? Labihan ninyong kalipaya ba? Pag-abot ninyo, nasubo mo, nihilak pa mo, nasakitan mo. Ngano, what you are expecting is not happening. Contrary to what you are thinking, to what you anticipated. Kasaway mo ana, prosperity ko ba? Excited to siya sa karon, makalakaw naging ko, maayo nagko, manormal naging ko. Pag-abot pa, wa man sa gihumos tubig, ibiyaan man. Imagine na ninyo if we were in the shoes of this paralytic person. Pagkasakit, pagkapait, na yung mga tao ngaingani sa atong kinabuhi. Nga abita, maway mo tabang nimo until the end, bidyaan ka sa ire, in other word, bidyaan ka, talikdan ka, ibitri ka, isalikway ka. Ang mga taong gituan nimo nga maunay himo og pabor nimo, makapagaan sa mong kinabuhi, tinga ka nahanaw na. You got my point? Panitabo ni politiko, excited sa kayo. Pag-abot dito, sakitan sa pagayo. Ngano, ang iyang excitement na pulihan siyang kaguol, ang iyang excitement, ang iyang kalipay na pulihas, labihan niyang kadismaya, kay gibiyaan sa iri. Posible may tabo sa nastong kinabuhi. Manang ayaw mong asag tao, asa mo sa Ginoo. Total, ang Ginoo nagtanaw man. Sa Diyos mo laom. Kaya ang tao usay, usob-usob, mudi-mudi. Dili fix ang utok, dili fix ang kasing-kasing. Dali kayong mausob. Dali kayong malubag ang iyang prinsipyo. Dili firm sa unsay ang gisulti. Mao nang nausob ito ng panultiyon nga promises are always made broken. Kinsa may author na tao. Kinsa may gipasabot na tao. Kaya ang Ginoo pag musaad siya, di man siya mopakyas, tao. Sus. Ray nag-adyo. Baon kayo. Gusto kayo musaad. Pero dili tumanon. You know what, mother people, kung ugaling nahitabo mo na sa imong kinabuhi, nga gitalikdan kas mga tao nga imong gilauman nga makatabang nimo hangtod, na may Diyos nagtanaw. Look at what happened to the paralytic person. Ang Ginoong Hesukristo mo may adto, may rescue.
Mo nang ang tinuod gyud natong kalauman ang Dios. Kung na may mga tao nga nagtuka mga tabang nimo, sekondary ra na, laom sa Ginoo. Nya ka ba mo unsay himonyo ampos Ginoo nga kining mga tawhana nga nas imong palibot, mong tabang unta nimo until the end, dili mausog, mo ni ampo nimo sa Ginoo. Nga iyang gayran, iyang lamdagan, and this is what I am doing. I pray to God that all our workers sa itong negosyo magtinundo. Then, lamdagan, gayran, mauna sige na ko ampo, that all our benefactors, the people behind of what I am doing, the people at the back of this camera, padalangin nas Ginoo. Mauna akong pagampo, kay ko nakafocus ko ninyo sa inyong loyalty, faithfulness, mamatay ko, di ko kaabot og katiguang. Somebody told me, kani mga nagpakaon ako sa Brad, kaon na ni Brad, di ka matiguang. Abi kog serious, binuang mo di ay. Kay pakanon ko lagbaboy, tambok, aron ko nung di ko matiguang, mamatay sayo ba? Iko abi ko makabata ang pagkaon, mamatay man ko nung sayo, kaon na Brad, aron di ka matiguang. Joke ram dito nila. Baboy man na. Diyo, pag sige kaon na adi ka moabot og katiguang, matay sa bata pa. Kung kamong mga benefactors, the people behind me, anak ko makafocus ninyo, anak ko mulaom ninyo, anak ko muasa ninyo, patay ko sayo. Ngano? Kani mga tao sa palibot nako mga mudi-budi man. Kay mga tao sa palibot nako dili man na consistent tanan, dili man na persistent tanan, mura man nas mga tao nagbitbit ang politiko, nagibiyaan ang politikos iri. Napoy mga tao ingana in my life in this ministry. Sus, ubay-ubay. Mudi-mudi ba? Karon ganahan di na pod. Pero bisag ingana mo, ako di man ko mudi-budi, aho ng strength. Kay kung mudi-budi pa ko, ug bidya karong adlaw di ko magwali, ugma na, sun adlaw na. Kana bang ang akong appearance sa TV ba ug radyo? Kana nakadepende ba sa akong mood, nakadepende sa akong gana, nakadepende sa akong nauna, nakadepende sa akong kahimtang circumstances. Magpakita ko diri wither. Pero di man ko mudi-budi, bisag ingana mo, mudi-budi mo. Bisag ingana mo, biyaan ko yung iri. Bisan ingana mo, kalit na mo kawagtang, way abiso, kani padungog-dungog niya ako, kay tinuod man I'm talking about the reality. Sa mas politiko dahil, gibiyaan man gibit-bit nas lugar, pero wag yung tiwasa, unlike sa Duke 5, kadtong politiko nga gibit-bit nila, pag-abot kay daghang tao, nagwat sila, nangitag paagi, gibit-bit ito ibabas atop, gitunton, pirting lisura, bugat pa, habog pang balay. Pero, matod pa nila, taga-bidio man itong matawana. They found ways on how to help those paralytic sa Luke 5, katong gituntol sa ibabaw ba? Nya kining mga tao sa atong ebanghelyo ron, dili ni sila taga Metrobank. Iba mo unsay caption sa Metrobank? You're in good hands. Pilimero, this particular was in good hands. At the middle, wa man tiwasa. Wala siya. Gidas tubig, mao na kining maong partiko na dismaya. Kay imbis Pilimero, he was in good hands, later on he was in what they called Pontius Pilatus hands. Nang hinaw, wa tiwasa. Nagi mga tao nga ingani ba? Biyaan ka kalit ba? Talikdan ka, ibitri ka. Nagi mga tao nga ingani dili gid mo unong nimo at tildain ba? Nabanas imong palibot. Nya ang hadlok kung ikaw na. Mao ni mong nature ba? Imong nature nga hilig kag traidor, kalit kag gawa, biyaan ka sa iri, ako sus kadaghang higayon. Nga mga tao, istorya rin taon sa brother, andam ko mutabang nimo magpakamatay kung gikinanglan ni ko tuwa. Karon, haani sila, wa na. Mo ni mga taong gibiyaan ko sa ire, pero bisag ingana inyong attitudes, bisag ingana sila, bisag ingana mo, di man ko muuyon ug muunong ninyo. Ako consistent, faithful nga nagwalis ebanghelyo. Kita man sa agi. Nagtuo ba nimo tanang tao sa palibot nako okay, dili. Nagtuo ba nimo tanang benefactors nato consistent na, dili. Pero ako consistent ko. Ingana ang nature sa Ginoo. Nga bisan di ta consistent, di ta faithful, di ta loyal niya,
ang Ginoo is still faithful, loyal, is still good toward each one of us. Ingana ang natures Ginoo. And I want to have that kind of attitude or character na bisag dili faithful ang mga taos kung palibot. Biyaan ko sa iri. Di ko makigsabay nila. Dili nako sila unungan sa ilang gibuhat. Ang dapat ang himuon, pakit-on ta mo nga consistent ko bisag ingana mo. When I'm talking about that, ang mga taong nagbitbit anong politiko, gibutang na sa kalugar, gibiyaan, gibiyas iri, luya no? Pero maay gali, ito mas Kristo, ni Adto, yang kitabangan. Nunid ngayon siya, ay nagumustubig, lakaw na lang, pasana imong gigdaan, naayo na ka. Kita sila sa templo. Kung sige buhat sa politiko, nagpasalamat sa Ginoo. Kaya kanina itong pagduol sa simbahan, ekspresyon na sa itong thanksgiving sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Mao ni ang tinuod, kabalo mo, ako nagtuo mo ko sa prinsipyos tiluya. Ang simbahan, dili na dapit asa ka mangayo. Mali na, ang simbahan, dapit diin ka nagpasalamat. The place of thanksgiving is the exact, you know what meaning of the church is the exact meaning of the Holy Eucharist, because the Eucharist itself, according sa tiluya, sa doktrina, mao na ang pagpasalamat ni Kristo. Pag-offer siyang kuglingon ngadto sa Amahan. Kanang Santos nga Misa is the dedication of Christ toward His Father. Yang giula, yang kaugalingon nga to sa Ginoo. Mao nang the bottom line of Eucharist is thanksgiving. Ha? Pagpasalamat bitaw na ay mga mapari, na mo graduate ang ingan thanksgiving mass. Pagpasalamat. Mao na ako nagtuong ang simbahan is the place of thanksgiving. Mao na kining praktikong naayon tuwas templo nagkita silang Kristo. For another chance or for the second time. Muna, kinanglan mo ito tagsimbahan, kaya magpasalamat tas mga grasya. Ang atong nauna, simbahan is the place where we can ask. Yes, pwede, pero the real place where we can ask, wherever you are right now, ask God for everything. Ask God for more blessings. And come to the church as your thanksgiving for what He has done to you, or for thanksgiving, for thanking God ahead. Because you are convinced that someday, somehow, ihatag ang unsay imong gipangayo. Mo nang ingka, Lord, thank you daan. Kasagato, thank you, Lord, kinaan na. Sus, og i-practice pa niyo, Lord, thank you daan. Meaning, wa pa ni abot, kapasalamat na ka, ang Diyos gana mo hatang sa kininganakan ako, no? Kapasalamat na ko, wa pagali ko kahatag kabuutan. Suway ninyo, nindot na. This is na nagkita for the second time sa templo. Kumanaayo. Munang whatever miracles, blessing, favors, prosperity, everything a blessing ay inyong nadawat, pasalamating Ginoo, come to Him diya sa simbahan. Come to Him. Pasalamating Ginoo in that way. Nya, kung ugaling na yung mga tao sa palibot nimo nga dili consistent sa ilang efforts nimo, gibiyaan kas iri ay kagol na may Ginoo nagtan-aw sama siyang gibuhat niining paraltiko. Thank you for joining us. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus a really provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo, my dear people of the living God, nga unta, kung kinsa may mubiya ninyo ay kaguol, totalang Ginoo nagtan-aman. And I'm sure that God will make a way, aron tanan nimong words kaguol, mahanaw, mangita sagpaagi, tabangan kaniya, like what He did niining maong paraltiko. Ako magampo, people of the living God, nga in the midst of your frustrations like the paralytic man, mulaom ka, nga na mo rescue mo dool nimo, ang Ginoo mo himuglakang in favor of you. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance to come down to each one of us in Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pagampo sa langit nung inahan, Mama Maria. Sa kalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired, is do it. God loves you.